kilala sa Panginoon, sama-sama na naglilingkod sa Panginoon, sama-sama na lumalago sa ating Panginoon. Hanggang saan? Hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. That I hope and I pray, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay magkakasama po tayo. Di ba? Magkakasama po tayo. And dahil, di ba, ng nakaraan, January 8 is what? Yun po ay ginita ng National Baptist Day. Di ba? Ay praise God kasi meron tayong mga nakasama doon po. At nakita po natin na kasama rin po namin yung ibang mga churches na Baptist po doon po sa Lakeshore plus Pasig. Ayan, plus Pasig na nandun din po, nakasama namin. Kaya nga ang biro nila is yung Tabafe, yung Taguig Baptist Fellowship plus Pasig. Di ba? Na sabi ng mga taga-Pasig, actually mayroon pang sasama din daw po na Pasay na rin. Na makakasama rin po natin, na magiging ka-fellowship din po natin ng mga kapastoran at later on ng mga simbahan din po. Kaya we praise God for that dahil because of the National Baptist Day ay kumbaga nabuo yung grupo ng Tabafe. Di ba? Ng Tabafe na Taguig Baptist Fellowship. And then nakasama pa yung Pasig, nakasama pa, makakasama rin yung Pasay din na mga kapatiran po natin. And we are so thankful to the Lord, we are so grateful to the Lord na tayo po ay nakasama rin po doon. Di ba? Na tayo po ay nakasama rin po doon at nakilala po natin ang ibang mga kapatiran din po natin doon. Di ba? Ibang mga kapatiran din po natin doon. At ngayon, dahil yung iba ay hindi umaten ng National Baptist Day, di ba? Na National Baptist Day ay etong linggo na ito. Kasi yung iba, hindi Thursday ang ginugunita ang National Baptist Day. Yung iba is Sunday. Kumbaga, hapon ay sama-sama sila ng mga grupo at sila ay nagse-celebrate din po ng National Baptist Day. At ngayon, sabi ko nga po, ito nga po ang dahil yung iba po sa atin na hindi po naka-attend ng National Baptist Day, ay ngayon ay pag-aaralan natin yung theme verse ng National Baptist Day. Kaya sabi ko, ito na yung National Baptist Day natin. Kaya happy National Baptist Day po sa bawat isa sa atin. Di ba? We are so thankful to the Lord that this country ay nire-recognize yung grupo ng Baptist. Kasi sa ibang bansa, hindi po nila ito nire-recognize. Bukod, tangi lang po ang bansa po natin. Kaya bigyan po natin ng halaga. Di ba? Ng halaga siya. Kaya nga sabi, naka-RA nga po siya eh. Na kumbaga, magpapaalam ka and then bigay mo yung RA number na ito po ay batas. Pinabatas. Kaya I hope next year din ay makasama ulit tayo. And then next year din nawa ay makapag-participate na rin tayo. And next year din ay nawa isa po tayo sa makiki-coordinate sa National Baptist Day po na ito. Sa January, every second Thursday of January. Ayan, hapon naman po siya. Di ba? Hapon naman po siya hanggang matapos. Di ba? Ganyan ka-unique yan. Hapon siya hanggang matapos po. So, ang ating pag-aaralan po ay ang passage po, ang theme verse po ng National Baptist Day. Nung nandun po kami, dalawa po yung nag-preach and same verse po o same passage po yung kanilang pinirich. And ako personally, ako ay nagpapasalamat kasi grabe, kahit magkaparehas na passage sila, pero marami tayo mga
natututunan. O natututunan, nasusobrahan, natutunan. Di ba? Na natutunan doon sa dalawang, kumbaga, pastor natin na lingkod ng ating Panginoon. And then, kumbaga, sa umagang ito, kumbaga, I challenge myself actually na hindi ko muna i-preach yung hinanda ko, kundi ito po yung, ipipreach natin. Di ba? Ito po yung ibabahagi po natin. Please open your Bible in the book of Philippians chapter 1, verses 6 to 7. Kung meron po kayo mga Bibles, kung meron din po kayo ng mga Bible app dyan po, ay please open it at basahin ko po sa inyo sa wikang English po, sa NASB version po. Ayan. So sabi po dito, the Bible says here, "For I am confident of this very thing, that he who had begun a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. For it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart. Since both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me." Tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Father, we will thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for our brethren. We thank you, Lord, for this message na aming pag-aaralan, Panginoon, na nawa ay maging totoo ito sa buhay po namin, Panginoon. As we journey together, as we grow together, as we serve together sa inyong pangalan po, Panginoon. And we pray, Lord, na inyong lingkod ay gabayan niyo, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At kami po ay patuloy na kumikilala sa inyo, patuloy na lumalago sa inyo, at patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa inyong pagdating po, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang aming mga kapatiran na mga papunta po dito, at kayo rin po ang magpagaling din po sa aming mga kapatiran na meron pong mga karamdaman po ngayon. At kayo po ang manguna sa oras na ito at maitaas po namin ang inyong pangalan po, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So dito po sa mapag-aaralan po natin, dito sa Philippians 1 verses 6 to 7, why I use yung NASB version. Di ba? Kasi pag ako po ay nag-aaral po ako ng iba-ibang mga version. At yung pinaka-pundasyon natin, lalo na pag sa New Testament, yung original language. Di ba? Ano yon? Yung Greek. Pag nalaman na natin yung original language at na-translate natin yung original language, tsaka tayo nagbabase saan? Sa mga iba-ibang mga versions. Kaya nga po, tayo po ang isa sa isa sa mga pinangahawakan natin, we are what? We are not King James only, we are King James also. Di ba? We are King James also. Kaya, let me allow na gamitin ko po itong version na ito. Itong New American Standard Bible. Di ba? Itong New American Standard Bible. Sabi ko nga po sa inyo, doon sa National Baptist Day, there are 2 preachers na nag-preach about itong verse na ito. And we are so thankful to the Lord dahil kahit same sila ng passage, kumbaga, iba-iba talagang anggulo eh. Tama? Iba-iba talagang anggulo at marami tayong matututunan. Kaya nga, isa sa mga ilustrasyon doon, parang gospel. Diba? Gospel books.
Di ba? Yung apat na book na yan, yung Matthew, Mark, Luke, and John, di ba? May iba silang anggulo na nababasa po natin, na dinidiin din po nila. And this time ay gusto ko po rin na i-challenge ang sarili natin na papag-aralan din po itong passage na ito in different angle. Saan? Kumbaga, doon sa original at doon sa pag-aralan natin yung kasi sa New Testament, when you study the original language, the important na lagi mong hahanapin is what? The main verb. Bago ka gagawa ng sermon. Di ba? And let us try. So ito po yung original and then translate na rin po sa Ingles. Yung blue po is, po yung Ingles. Di ba? At yung main verb dyan, kung binabasa nyo po dyan, na sinasabi nga po doon dito po, for I am confident for this very thing that he who had begun a good word among you will complete it by the day of Christ Jesus, for it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart since both in my imprisonment and in the defense of confirmation of the gospel, you all partakers of grace with me. And then tingnan natin sa original language. Yung kung titingnan po natin yung main verb dyan, di ba? Yung main verb dyan, ang makikita natin siya po yung nag-uugnay sa lahat. Tama? Kaya nga po siya ang main verb. Siya po yung nag-uugnay sa lahat. Ano po yung main verb na makikita po natin dyan? Sabi po dito, yung pinaka-main verb dyan is, asan ba yun na ito? Ay, hindi pala na pag sa TV, Alright. So main verb dyan is what? Yung I am confident. Na si Apostle Paul mismo nagsasabi, I am confident. Hindi kaagad sinasabi niya, do this and do better. Tama po? Hindi niya kaagad sinabi yon. Kumbaga, yung main verb dito is what? Siya ay confident. Siya ay, kumbaga, 100%. Na confident sa bagay na ito. Na bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, bilang mga mananampalataya na nagsasama-sama at nagkakaisa, nawa ito rin po yung ating panghahawakan. And that context, ang book na ito, ang history ng book na itong Philippians na ito, is what? Siya ay nakakulong. Is what? Siya ay under suffering. But the main theme ng book na ito, the main word ng book na ito is what? It's all about joy. Look at that. Hindi naman siguro na, kumbaga sa mga psychologists, ang inaano nila is, kumbaga, battle of the mind. Tama? Pag may mga nararanasan ka, think positive. Tama? Nire-reverse psychology. Pero hindi ganito si Paul. Dito sa verse na ito, dito sa mapag-aaralan natin dito, hindi niya sinasabi naghihirap siya and then sasabihin niya magalak tayo. Hindi po. That is the human perspective. But pag-aaralan mo ang salita ng Panginoon, paghahawakan mo ang salita ng Panginoon, paghahawakan mo kung sino ang Diyos, lagi kang nagagalak.
Because everything na nangyayari sa buhay natin ay merong layunin lagi ang Panginoon. Amen? May layunin po ang ating Panginoon. At sa layunin na yon, laging merong ikakabuti po natin. Amen? Kaya bilang isang mananampalataya, hindi itong verse na itong passage na itong theme na buong theme ng Philippians na ito is all about joy and yet yung history ng book, yung sitwasyon niya ay baliktad. Pero as a believer, there is no such thing na hindi ka nagagalak. Everything ay may layunin and everything na sa plano ng Panginoon, hinuhubog ka. Amen? Kaya dito po, sa una natin mapag-aaralan, yung main verb po dyan is what? Paul, na sinasabi niya sa mga believers, sinasabi niya sa mga Philippians believers. Sinasabi niya yan in verse 1, in chapter 1, is what? I am confident. Di ba? Kaya yung first na mapag-aaralan po natin dito is the heart of this passage. Na lahat po doon ay nakakonekta. Di ba? Ano lahat po doon ay nakakonekta. And then ang title po ng ating passage is what? Ang ating mapag-aaralan, confident together in Christ. Kaya una na mapag-aaralan natin is the heart of the passage, the main verb. I am confident. Di ba? I am confident. This is not a wishful thinking. Di ba? Na pinapakita po ni Apostle Paul na parang nire-reverse psychology niya, hindi po. Hindi rin po ito na sinasabi ko nga po sa iyo na nagpa-positive thinking lang siya or dinideny niya yung reality niya. Hindi rin po. Kundi, sinulat niya ang Book of Philippians para mas lalong maipakita yung yung character ng ating Panginoong Diyos na even doon sa suffering, yung salita ng Panginoon nag-advance. Even doon sa kanyang pagkakulong, yung salita ng Panginoon nag-advance. Even doon sa kanyang kalungkutan, ang salita ng Panginoon ay ang kaligtasan ng Panginoon ay maraming makakakilala at tatanggap po dito. Kaya, kung titingnan po natin dun sa I am confident, it is what? A perfect tense. Which means Paul arrived at this conviction in the past. And that conviction remains settled and unshaking in the present. Di ba?
Na yung sinasabi niya, yung main verb doon, that I am confident na itong tense na ito is a perfect, na yung doon sa perfect na ito ay, kumbaga, nangyari na, ito ay ginawa na, and until now, ito yung pinanghawakan niya. Brothers and sisters of the Lord, I don't know kung ano po yung mga pinagdadaanan natin. I don't know kung ano po yung mga pinanghahawakan po natin. But, the truth is this. Kung ikaw ay isang mananampalataya, I hope and I pray, ito yung isa sa pinanghahawakan mo pag na kay Kristo ka. Pag na kay Kristo ka. Bakit? Makikita po natin dyan na kumbaga, yung pangako ng Panginoon. Makikita natin dyan yung karakter ng ating Panginoon. Makikita po natin dyan yung pagkilos ng ating Panginoon. Yung confidence, it fuels, perseverance. Di ba? Confident ka, pinanghahawakan mo, ito yung conviction mo bilang isang mananampalataya. No matter what happened, nagpapatuloy ka. No matter what happened, ikaw ay patuloy na kumikilala sa ating Panginoon. Na yung confidence na yon, na nag-endure, nag-fuels ng perseverance, hindi siya ino-obtain, kundi, is what? Ito yung resulta na pagsunod niya sa ating Panginoon. Ito yung kasiguraduhan na pinanghahawakan niya. Biro mo, ilang beses siyang nakulong, ilang beses siyang pinahirapan, ilang beses siyang, kumbaga, minak din ng mga kasamahan niya. Pero siya ay nagpapatuloy. Even buhay niya na yung kapalit, ay siya ay nagpapatuloy. Ang journey bilang isang Kristiyano, hindi siya madali. Pero masaya. Amen? Pero masaya. Kasi tinuturuan ka, hindi ka nag-iisa. Tinuturuan ka, ginagabayan ka, pinapalakas ka. Hindi lamang ng mga kapatiran, mismo ang ating Panginoon. Amen? Mismo ang ating Panginoon. Kaya, we do not persevere to gain confidence. We persevere because God has already given us confidence. Amen? Kung titingnan niyo po yung history, yung background po ni Apostle Paul, he is what? Not a good man. He is a murderer. He is a persecutor. He is an enemy of God. But because of God's grace, is because of God's love, is because of the Lord Jesus Christ, He transformed. He is a bad man, not no one na magsasabi na mabuti ang isang tao. Kasi isa lang naman ang mabuti eh. Di ba? Ang Diyos.
Siya yung isang murderer, pero siya ay pinatawad ng Panginoon. Siya ay persecutor, pero siya na ngayon ay isa sa dumidepensa, isa na nagbabahagi na yung gospel, ang salita ng Panginoon, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay totoo. Siya ay dating kaaway, na ngayon siya ay apostle. Siya ay isang kaibigan ng mga lahat ng mga mananampalataya at kaibigan ng ating Panginoon. Na ngayon, ito yung tinuturo niya sa atin, ito yung bilang isang mananampalataya na nawa ay meron din tayong ganitong pinanghahawakan. Na mismo ang Diyos ang nagpatunay, ang nagbigay. Para malampasan ang lahat ng bagay na mararanasan po natin. Na mararanasan po natin. We do not keep going so that God will be faithful. Hindi po. Ang Diyos ay laging tapat. Ang Diyos ay laging tapat. We keep going because He already is what? Faithful. Amen? Our perseverance is not the root of our assurance. Our perseverance is the result of what? Assurance. Our perseverance is the result of assurance. Kaya, yung confident ni Paul is not because yung mga Philippians is strong. Di ba? Yung confident ni Paul, ni Apostle Paul is because ang Diyos ay tapat. Amen? Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay hindi nagbabago, ang Diyos ay dakila sa lahat. Kaya dun sa confidence po, this is not the abstract, this is a grounded foundation, yung unchanging na katotohanan ng ating Panginoon that God Himself is the one who began the work. Kaya pangalawa na mapag-aaralan po natin dito is the content of the confidence. For I am the confident of this very thing. And then sabi po dito is what? That He who began a good work among you. Sino po nagsimula? Ang Panginoon. Sino ang nagsimula? Ang Diyos. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo ng tayo lang. The great is that ang Diyos yung unang nag-initiate. Ang Diyos yung unang nag-initiate. Kaya ang kaligtasan, hindi kinukuha. Ang kaligtasan,
ito ay nanggaling sa Panginoon na binigay sa iyo. Amen? Na binigay sa atin ng Panginoon. Na siya po ang nagsimula ng gawain, na nire-remind tayo ni Apostle Paul na yung salvation is not, hindi ito nagsimula sa atin. Sa effort natin, sa self-improvement natin, sa good intentions natin, kundi ito ay nagsimula sa grasya lamang ng ating Panginoon. Amen? Sa grasya lamang ng ating Panginoon. Kaya ano sabi sa Ephesians 2:8 and 9? Diba? That is a very familiar verses na pinanghahawakan po ng isang mga mananampalataya. For it is by grace you have been saved through faith. Not by works. Sa biyaya lamang po tayo naligtas. Sa biyaya lamang po tayo naligtas. At sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga walang sinuman ang magmamalaki sa Diyos. Walang sinuman ang magsasabi, ako ay mabuti. Isa lang ang mabuti. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At walang sinuman ang magmamalaki. Kasi kung ito ang basihan ng kaligtasan, siguro lahat tayo nagsasabi, mas marami akong nagawa sa'yo. Kahit sa harapan na ng Panginoon, parang sasabihin mo, Lord, ang dami kong ginawa, parang mas nahigitan ko pa yata ang ginawa mo. At magiging mahuhulog tayo sa kasalanan ng pride. Si Lucifer, kung bakit siya nahulog, is because of his pride. Gusto niya na mataasan pa ang Diyos. Gusto niya na mataasan pa ang Diyos. Kung ang Diyos ang nagsimula ng gawain ito, ang susunod na tanong ay, iniwan ba tayo ng Diyos sa gitna ng proseso? Hindi po. Kaya sabi nga po diyan, that He who began a good word among you will complete it. Di ba? Hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. Kundi, siya ang gumagawa para matapos natin yung gawain. Siya yung kukumpleto. Siya yung tutulong. Kaya huwag mong iisipin na iniwan ka. Huwag mong isipin na parang nag-iisa ka. Huwag mong isipin na iniwan ka ng lahat ng mga tao. Kung ikaw ay isang mananampalataya, laging kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang ma-discourage. Huwag tayong ma-discourage. Huwag tayo parang sasabihin natin, parang ang tagal naman ng
ng, ng bunga. Hello? Doon nga sa the true vine is what? Hindi sa atin nanggagaling ang ano? Ang bunga. Sa Kanya nanggagaling ang bunga. Hindi tayo nagpuproduce kumbaga, sa atin yung bunga. Sa ating Panginoon Kristo ang bunga. Kaya nga doon sa bunga na yon, huwag tayong magbigay ng definition ng bunga. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng bunga. Kasi kung meron tayong sariling bunga, mahihirapan po tayo. Mapipressure po tayo. Mababurn out lang po tayo. Madi-discourage lang po tayo. Pero kung alam mo na ito ay galing sa Diyos, pagkatiwalaan mo ang Diyos na magbibigay ng bunga sa iyo. Ang tanging gawin mo lang is what? Magtiwala sa Kanya. At sumunod sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Ng Panginoon. Kaya nga sabi nga po in Psalm 138, verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Amen? The Lord will fulfill His purpose for me. Hindi tayo. Ang Panginoon. Ang Panginoon. At kung tapat ang Diyos na magpatuloy sa Kanyang ginagawa, may isa pang katiyakan na kailangan nating marinig. Lalo na kapag napapagod na tayo. Ang Diyos ay hindi lang nagsisimula. Hindi lang siya nagpapatuloy. Tinatapos niya ang Kanyang sinimulan. Amen? Kaya sabi nga po, that He who began a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. By the day of the Lord, of the Lord Jesus Christ. Diba? Na kumbaga, hindi lamang siya nagsimula, hindi lamang siya pinagpapatuloy niya ang gawain na ito, i-fulfill niya yung promise niya sa atin, kundi ano pa, siya rin yung magtatapos ng kanyang ginawa para sa atin. Yung purpose niya para sa atin. Ano yung purpose niya? Meron nga po isang kumbaga, isa sa mga kumbaga, nilalapitan and then sinabi, you know, the Bible says, yung kabuuan ng salita ng Panginoon is all about love. Is all about love. In Genesis, is all about love. Paano ni-redeem ng ating Diyos sila Adan at Eva. In the New Testament, is all about love. Na yung nag-initiate mismo ang ating Diyos. Para maabot lang tayo. Na doon sa pag-aabot sa atin, binigay niya ang buhay niya para tubusin yung ating mga kasalanan. And that is love. At bilang isang mananampalataya, hanggang sa kanyang pagdating, ang pinag-uusapan din dyan is what? Pag-ibig niya. Bakit? Ang lahat ng mga nanampalataya ay makakasama niya. Ang lahat ng mga mananampalataya ay what? Ikakasal. Kasama niya. Amen po ba?
Biro mo tayo bilang isang church, bilang isang iglesia, bilang isang body of Christ. Ikakasal tayo sa dakilang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdating. At yan yung pagmamahal po ng ating Panginoon. Siya ang nag-initiate, siya ang nagpapatuloy ng kanyang pagmamahal. At siya rin ang tatapos ng kanyang pagmamahal na pinapakita niya. Yung pagmamahal niya sa isang church. Na tayo papakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. And that is the great event na pinanghahawakan ng mga mananampalataya. Kaya sana bilang isang mananampalataya, meron nga ako mga naririnig nga po ng mga kapwa nating mananampalataya, Lord, sana dumating ka na. Lord, sa mga nararanasan namin sa bansa namin, nararanasan namin sa mundo ito, Lord, sana dumating ka na. It's because yun yung talagang pinanghahawakan natin na pag-asa na makasama natin ang Panginoon. Amen? Na makasama natin ang Panginoon, makasama natin ang unang nagmahal sa atin, nakasama natin ang nagtubos ng buhay natin, ng kasalanan natin, na makasama natin ang ating Panginoon, na magpagsisilbihan natin, na bibigyan natin ng walang hanggang papuri at pasasalamat sa kanyang ginawa. Yan ba yung pinanghahawakan natin? Excited ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Ay, mukhang isa lang yata ang excited ah. Excited po ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Pinanghahawakan nyo ba na, Lord! Na yung pangako ng Panginoon ng kanyang pagdating. O ang tanong, handa ka ba? Handa ka ba sa pagdating ng Panginoon? Ang sinasabi natin, Lord, wag muna. Kasi may aayusin pa ako. Lord, wag muna. Kasi nag-i-enjoy pa ako sa mundong ito. Lord, wag muna. Kasi hindi pa ako handa. Brother and sisters, the Lord, ang pangako ng Panginoon, i-fulfill niya. Brothers and sisters in the Lord, ang pagdating ng Panginoon ay walang sinuman ang nakakaalam. At sa pagdating ng Panginoon, ay anytime ay pwede siyang dumating. Pero handa ka ba? That I hope and I pray na yung confident na ito tulad ni Apostle Paul, kung bakit ganoon siya ka-confident is because ang Diyos ang unang gumawa, ang Diyos ang unang nag-initiate, ang Diyos ay hindi nagbabago. At ang Diyos, siya rin po ay i-fulfill niya yung mga pangako niya sa atin. At ang Diyos ang siyang kukumpleto ng gawain na sinimulan niya. Amen? Ng gawain na
sinimulan niya. Na yung redemption, yung kaligtasan, yung pangako ng Panginoon ay ganap na. Bakit? It's because makakasama na natin ang Diyos. Amen po ba? Na yung kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoon, na kaligtasan na makakasama mo ang Panginoon. Yung buhay na walang hanggan na nakantan natin, ay buhay na walang hanggan na makakasama mo siya habang buhay. Habang buhay. Kaya sa Diyos, may forever. Kaya sa Panginoon, may forever. Kaya sabi in 1 Corinthians chapter 1, verse 89, He will keep you firm to the end. Sino? Siya mismo. Siya pa rin yung magpapatatag sa atin. Siya pa rin yung tutulong sa atin. Kaya what God begins by grace. Siya ang nag-initiate. Siya ang nagbigay ng kaligtasan. He is sustained by faithfulness. Tapat siya. At hindi siya nagbabago. And He completes by His power. At pag sa dating ng Panginoon, sa pangyarihan ng Panginoon, sa kadakilaan ng Panginoon, makakasama natin siya. Na that all tribes, all languages, aawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen? Awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Great starts the work. Hindi natin nakukuha na earn yung salvation. Ito'y binigay ng Panginoon. Na doon sa ating napag-aralan na yung confident ni Apostle Paul, bakit siya confident? Is because of God. It's because who God is. Tama? And then pangatlo, na makikita po natin, hindi lamang siya confident who God is because He is also confident is because sa kapwa niya mga mananampalataya. Sabi po dito, for it is only right for me to feel this way about you all, because I have in my heart, since both in my imprisonment and in defense of the confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. Nandito po, sa pangatlo na makikita natin why this confidence is right. Mismo, yung mga kapwa niya, mga mananampalataya, even siya po ay nakakulong, ang mga kapwa mananampalataya nag-a-advance. Kumbaga, yung gospel, hindi siya nakukulong. Yung gospel,
patuloy pa na binabahagi at pinapakita na ang gospel, ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan, ang pagkabuhay ng Panginoon ay totoo. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, "For it is only right for me to feel this way about you all." Na ito tinutukoy niya, hindi tapos na siya doon sa pagkakilala niya sa ating Panginoon. Ngayon, tinutukoy niya ngayon yung mga kapwa mananampalataya na nawa itong confident niya, ito rin yung confident nila kung bakit sila nagpapatuloy. Kung bakit sila nagpapatuloy, kung bakit sila naglilingkod, kung bakit sila kumikilala sa Panginoon. Na nandoon yung affection niya sa mga kapwa mananampalataya. Kaya nga si Apostle Paul, walang sawa na nagsusulat. Tama? Walang sawa siya na nagsusulat sa mga epistles, sa mga churches, sa mga kapwa niya mananampalataya. Even siya po ay nakakulong, sinusulatan niya ito. Na yung grasya ng Panginoon na binigay sa kanya, na nagligtas sa kanya, na nagbago sa kanya, yun yung pinangahawakan niya. At hindi niya ito sinasayang. At hindi niya ito sinasayang. Na yung kaligtasan, yung grasya, yung gospel is the same. Na natanggap ng mga kapwa mananampalataya. At isa pa na makikita natin dito is what? Sabi niya po dyan, "Because I have you in my heart since both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me." In other translation, ito yung kaya talagang pinokus ko talaga sa original at sa ibang mga version. It's because doon is what? My grace. Di ba? Ang nakalagay doon, you are partakers of my grace. Kung naalala nyo. Or sa ibang mga translation, meron pong ganyan na my grace. Tama? Kaya tayo dumako sa original language, dumako sa iba-ibang mga version. Bakit? Kasi kung magiging textual criticism tayo, parang tagilid yung sinasabi ni Paul na you are my partakers of my grace. Sa biyaya niya? Tama po ba? Di ba? Sa biyaya niya? Nanggagaling? That's why we need to understand, we need to learn yung ibang mga translation. And we need to understand yung original language. Para mas lalo natin maunawaan yung sinasabi ni Apostle Paul. Kasi kung ganito na sinasabi niya, you all partakers of my grace. Ibig sabihin siya yun. Biyaya niya. Kasama kayo sa biyaya niya.
That's why I use NASB. I use other version para mabalansi natin. Kasi kung gano'n yung maging interpretasyon na biyaya niya, boastful siya. Prideful siya. Na dahil sa biyaya niya, kaya tayo nagpapatuloy. Hindi po. Magiging conflict sa mga sinasabi niya na yung biyaya ng Panginoon mismo ang nagbigay sa kanya. Ang nararanasan niya. Kung bakit nasaan siya. At kung bakit siya nagpapagamit. At kung bakit siya binabago ng Panginoon. Dahil sa grasya lamang ng Panginoon tayo naligtas, binabago, at ginagamit. Hindi sa grasya ng tao. Grasya ng Panginoon. Amen? Grasya ng Panginoon. Kaya sabi po dyan, you all are partakers of grace. Na pati rin siya, nararanasan niya ito. Amen? Na pati siya, nararanasan niya ito. Ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon. Na yung biyaya na yon, hindi lamang kaligtasan, yung biyaya na yon doon sa Philippians na yon, itong biyaya na ito ay what? Kumbaga partakers ay, they are shared doon. Part sila, nagtutulungan sila is because of the grace of God na nagpapalakas sa kanila, na nagligtas sa kanila, na nagbibigay ng confidence sa kanila, na nagbibigay ng proteksyon din sa kanila, ay sila mismo at kasama si Apostle Paul, nagtutulungan, nagpapalakasan, nagsusuportahan para ang kumbaga yung grasya ng Panginoon, dahil sa grasya ng Panginoon, lahat sila ay nagpapatuloy. Lahat sila ay naglilingkod, lahat sila ay lumalago. At kumikilala sa Panginoon. It's because of grace. Not of man, but God. But God. Kaya nga po nung dun sa lagi kong binabalik ko talaga yun. Sabi ko, bakit doon sa version na yun is yun? And I praise God dahil meron tayong original language. And I praise God meron tayong mga iba-ibang mga version to balance everything. At may bahagi ito ng tama. Hindi lamang na doon sa grasya ng ating Panginoon that you are the partakers of grace, kasama mismo si Apostle Paul sa grasya na ito na kanyang natatanggap at na-experience. Di ba? Kundi, yung isang confident niya is what? Di ba? Even doon sa imprisonment niya, is what? Anong ginagawa? In the defense and confirmation of
the gospel. Di ba? Nandun yung shared affection po ni Apostle Paul, nandun yung shared grace na makikita po natin na sila lahat kasama si Apostle Paul ay naranasan itong biyaya na ito na nanggagaling sa Panginoon, wala nang iba. At isa naman pag-aaralan natin dito, nandito yung pagkikiisa nila, saan? Sa misyon. Ano yun? In the defense and confirmation of the gospel. When we say defense, yun nga po, ito yung apologia. Na doon sa mga pinag-aaralan natin, yung patungkol doon nagsimula yung apologetics. When we say apologetics, ikaw ay kumbaga, nakikipagtalastasan, ikaw ay kumbaga, dinidepensahan mo yung pananampalataya mo. Dito, dinidepensahan nila yung katotohanan patungkol sa gospel. Kasi nga, sa panahon nila, ang gospel is what? Heresy. Hindi sila naniniwala ang ating Panginoon ay nabuhay na muli. Kaya mga Sadducean, hindi sila naniniwala about sa resurrection. Ang mga extreme na mga Hudyo, hindi sila naniniwala na dumating na talaga ang Misaya nila. Kaya ang hinihintay nila, yung second coming. Yun yung first coming para sa kanila. Kasi reigning king. Kaya nga nineglect si Jesus Christ. Hindi tinanggap ng bayan niya. Kasi pinangahawakan nila yung reigning king na darating. Hindi sasapsapan. Kaya mga Pariseo, mga Sadduceo, pinako ang ating Panginoon. But, that is the will of God. Amen? Yun yung kaparaanan niya para ipakita niya ang kanyang pagmamahal. Yun yung kaparaanan niya para ipakita niya na ang kaligtasan natin ay tinubos niya. Na dinidepensahan ang salita ng Panginoon, dinidepensahan ang katotohanan patungkol sa gospel, na binabahagi nila ang katotohanan, binabahagi nila ang patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, binabahagi nila ang kaligtasan na nanggaling sa ating Panginoon Jesucristo, na binabahagi nila ang biyaya na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po doon. Hindi lamang na dinidepensahan yung patungkol sa salita ng Panginoon about sa gospel. Sabi niya nga po dyan, in the defense and confirmation of the gospel. Hindi lamang ang katotohanan, hindi lamang ang salita ng Panginoon, kundi kino-confirm. When we say confirmation is what? Nakikita. Sa buhay ng isang mananampalataya. Sinasapamuhay ang salita ng Panginoon, sinasapamuhay ang kaligtasan na binigay ng Panginoon, sinasapamuhay ang biyaya na binigay ng Panginoon, sinasapamuhay kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At yan yung nangyari kay Apostle Paul. Mamamatay tao na binago at niligtas ng Panginoon
na ngayon na ginagamit ng Panginoon upang marami ang makakilala, marami ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Na dahil sa biyaya, naligtas siya. At dahil sa biyaya, binago siya. At dahil sa biyaya, ginamit siya. At ganun din sa mga mananampalataya noon, na dahil sa biyaya, naligtas sila. At dahil sa biyaya, binago sila. At dahil sa biyaya, ginamit sila. Brothers and sisters, the Lord, do we defense yung katotohanan ng ating Panginoon na siya ay napunta dito sa mundong ibabaw, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin yung ating mga kasalanan, at siya ay nabuhay na muli at pinanghahawakan na siya yung Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng buhay mo. At pinanghahawakan na ang Diyos ay muling babalik. Ito ba yung binabahagi natin? Ito ba yung sinasabi natin? Ito ba yung puno-proteksyonan natin sa mundong ito? Ang punong-puno ng ingay, punong-puno ng distraction. At hindi lamang dinidepensahan, nakikita ba ito sa buhay natin? Niligtas ka ba ng Panginoon? Binago ka ba ng Panginoon? Nagpapagamit ka ba sa Panginoon? That I hope and I pray, huwag nating sasayangin yung grasya, yung biyaya ng Panginoon na binigay sa atin. Na hanggang sa kanyang pagdating, masaya tayo at hindi tayo nahihiya. Handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Na hindi dinidepensahan nila yung sinasapamuhay nila, yung gospel na yon is what? Yung full gospel na ito, yung kabuuan ng gospel na ito na binabahagi ng mga apostol, binabahagi ng mga kapwa, mga mananampalataya noong unang panahon na until now, kumbaga, malaya tayo, na binabasa, malaya tayo, na binabahagi. Na yung kapanganakan ng Panginoon, yung character ng Panginoon, yung pamumuhay niya dito sa mundong ibabaw, yung pagkamatay ng ating Panginoon na tumubos sa ating mga kasalanan, yung pagkabuhay na ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. At pagkakilala natin sa ating Panginoon na siya yung tagapagligtas, siya ang Panginoon natin, siya ang Diyos natin. At ganon din, yung kanyang pagbalik, na makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan yung katotohanan. At yan yung gospel na dinidepensahan nila. Yan yung gospel na sinasapamuhay nila.
na pinapakita nila Apostle Paul, na pinapakita ng mga unang mga mananampalataya, that I hope and I pray sa atin din. Ito yung pinanghahawakan natin. At alam mo, ito ang katotohanan. At alam mo na ito yung tinuturo ng gospel. In a noisy world full of opinions, the church defends the gospel by speaking the truth clearly and confirms it by living lives that make the gospel believable. Di ba? Isa nga sa mga sinasabi natin bilang isang mananampalataya, hindi lamang salita na tayo ay nagbabahagi sa mga kapwa natin. Ang pinaka-isa sa effective bilang isang mananampalataya, nakikita kong totoo sa buhay natin si Kristo. Sa trabaho nyo, totoo ba si Kristo? Kung paano ka magtrabaho, totoo ba siya sa buhay mo? Sa pag-aaral mo, totoo ba si Kristo? Kung paano ka mag-aral, totoo ba siya sa buhay mo? Sa pamilya mo, totoo ba siya sa pamilya mo? Sa kaibigan mo, totoo ba siya sa kaibigan mo? Nakikita ba na totoo nga ang Kristo na sinasampalatayaan sa atin? Na tayo bilang isang mananampalataya, sinasabi ni Apostle Paul that you are all partakers of grace with me. Hindi lamang siya. Lahat ng mga mananampalataya. Itong church ng Philippians, itong church ng Ephesians, itong church ng mga epistles, lagi niyang sinasabi, grace. At lagi niyang sinasabi na dahil sa grasya ng Panginoon, dahil kay Kristo, naligtas siya. Nanawa ang bawat isa sa atin hindi lamang tayo lang. Sana ang church, ito yung pinanghahawakan. Hindi lang iilan lang, kundi mismo ang church, ang pamilya ng Panginoon, ito ang pinanghahawakan. Na totoo ang ating Panginoon Kristo sa atin. Amen? Amen po ba? I hope kung nasaan man tayo, may bahagi natin ang katotohanan, may pakita natin ang katotohanan sa buhay natin. Amen? Sa buhay po natin. Kaya, right belief,
Di ba? Must be matched by right living. Kaya kapag pinagsama-sama natin ang lahat, malinaw ang mensahe ng passage na ito, na itong pinag-aralan po natin. Na yung confidence ni Paul, ni Apostle Paul ay hindi, sinasabi natin parang katahang, imagination lamang. Ito ay confidence na nakaugat mismo sa Diyos, na gumagawa at sa church na nagpapanatili na tapat sa Panginoon. Hindi lang mismo si Apostle Paul. Ini-encourage niya ang lahat ng mga mananampalataya. Ini-encourage niya rin po tayo na hindi lamang siya yung hindi niya sinasayang yung grasya ng Panginoon, kaligtasan ng Panginoon, na nagbago sa Kanya, na naglilingkod siya because of the grace of God. Sana ganun din po tayo. Na hindi tayo hihinto, na hindi po tayo susuko, na hindi po tayo manghihina, kundi patuloy po tayo kumikilala sa Panginoon at patuloy po tayo na binabago ng Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Na hindi lamang ibahagi ang salita ng Panginoon, kundi ipakita sa buhay natin bilang mananampalataya. Kaya sa church, as we begin this year, we are not driven by fear. Huwag tayong matakot. We are not pressured by perfection. Hindi naman ito talaga yung sinasabi ng kumbaga, hindi ito yung pinaka dito sa mundong ito. Ang mahalaga, paano ka lumalago, paano ka binabago, dahil ang perfection, makakamtan lang natin yan sa pagdating niya. Kasi siya ang tatapos. We are not defined by the past. Hindi yan sa mga nakaraan. Kaya nga sabi nga ng isa, kung ang nabaon na, ay muli mo ulit bubungklalin. Di ba? Kumbaga ang patay na nabaon na muli, nabubungkalin mo, mas mabaho ang amoy niya. Kaya hindi tayo nadidefine ng mga nakaraan po natin. Ang mahalaga ngayon. Paano ka kumikilala? Paano ka binabago? Paano ka nagpapagamit? Katulad ni Paul, hindi siya nakadepende sa past niya. Nakadepende siya kung paano siya nagpagamit sa Panginoon. Pinakita niya kung paano siya nagpagamit at kung paano siya binago ng Panginoon. Na yung confident na ito, na mismo sinabi ni Apostle Paul, yung confident na ito, in the God who began the work. Yung confident in the God who continues the work. The confident in the God who will complete the work. Because God is the one who begins, who sustains, who completes His work. The church can live with confident perseverance together.
defending and conforming the gospel until the day of Christ. Kaya God finishes what He starts. So we stand confident, united, and faithful together in Christ. That I hope and I pray as we journey together bilang isang family, bilang isang church family, let us lift up one another. Let us encourage one another. Let us love one another. Let us strengthen one another. Let us grow one another. And let us serve one another in Christ. Amen? And that is a family. Di ba? Ang pamilya nga, di ba? Kahit ano pa ang ginawa ng pamilya, ng anak, ng ama, ng ina, sasabihin pa rin natin, anak ko yan. Sasabihin pa rin natin, ina ko yan. Sasabihin pa rin natin, ama ko yan. Sasabihin natin, pinatawad ko na yan. Ganun tayo tinatrato ng Panginoon. Pamilya niya tayo. Amen? Pamilya niya tayo. Hindi perfect ang journey natin sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya. But the great is that ang Diyos yung umaalalay sa atin. Ang Diyos ang umaalalay, ang Diyos ang tumutulong sa atin para matapos natin yung takbuhin natin sa Kanya. Amen? As a church, sana po ang trato natin sa bawat isa ay hindi rival, hindi competitor, hindi din predator. As a church, as a family, sana ang trato natin, pamilya po natin, ang bawat isa. Para sa pagdating ng Panginoon, sasabihin natin, Lord, here we are. Hindi, Lord, here I am. Masasabi natin, Lord, sama-sama kami na naglilingkod sa iyo. Naghihintay sa iyo. Amen? And I hope, kung ano man yung mga balakid, kung ano man yung mga pader na namumuo at mga gap na patuloy na nagkakaroon ng adlang sa atin para mag-unite at mas lalo pang kumilala sa bawat isa at mas lalo magtulungan pa sa bawat isa. Ang nananalo lang dyan, si Satanas. Hayaan yung tulungan tayo ng Panginoon. Tanggalin ang bagay na ito. Sirain ang bagay na ito. At durugin tayo ng Panginoon. Para tayo ay Kanyang i-reveal. Para sa Kanyang kalooban. Amen? Para sa Kanyang kalooban. Na tayo, hindi lamang iisa, kundi bilang isang pamilya. Amen? Bilang isang pamilya.
Let us pray, Father. Salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. And we are so thankful, O Lord, as we know you, as we serve you, as we love you, is because ikaw yung unang nagmahal sa amin. Ikaw yung unang tumilos para mas makilala namin kayo. And we pray, Lord, na ang inyong mga mananampalataya, tulad ng inyong pagtrato sa amin, ay maging pamilya ang pagtrato namin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na magtulungan, magpalakasan, maglingkod, at lumago po sa inyo, Panginoon. At baguhin niyo po kami na naayon po sa inyong kalooban. Na yung confident ni Apostle Paul is because of who you are. Yung confident ni Apostle Paul is because gano'n yung pagtrato niyo po sa amin. Ganon yung pagtrato at tiwala niyo po sa amin. Na pinagkakatiwalaan niyo po kami sa mga gagawain na ito. Na hindi lamang sa sarili namin, kundi kasama namin kayo sa mga gawain na ito. And we pray, Lord, na tulungan niyo po kami. And we pray, Lord, na proteksyonan niyo po ang bawat isa. At lahat ng ito ay binabalik po namin sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Happy National Baptist Day.